Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Department of Agriculture sa katauhan po ni Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara kaugnay po sa bigas. Yung ibebenta po na 40 pesos na bigas sa mga train station. Nasa kabilang linya po natin si Asek Guevara. Asek, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, Sir Drew at Ma'am Judith at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood po ng Arangkada Balita. Magandang umaga po. Good morning, Ase. Kayo ho ba'y nakapag-almusal na? Nagkakape pa lang po ako. Kape. Nako nabala namin kayo. Pero mahalaga kasi itong Gusto tatalakayin natin. Ala namin sinangag Saktong-sakto sa bigas, ano? Pero, Sige. opo, Asek, ito hong, simula na ito bukas, hindi ho ba? Yung pagbebenta ho ng bigas, yung 40 pesos na bigas, sa mga kadiwa kiosk, ilalagay po sa mga train stations. Ilang istasyon ho ba ito, Asek? Po natin pakikipag-usap sa kanila sa LRT, sir. Ito po ay sa Recto at Cubao Station. Sa MRT naman po sa North Avenue Station. Ang initial po nating na-announce last week ay sa Monumento. Kaya lang po mas tingin nila mas maganda po kung sa Recto at Cubao Station magsimula po yung rice selling. Okay. Dahil mas may space daw po at storage doon. Ay, mas malaki nga doon. Malaki. Malawak. So yun po yung naging usapin namin last week po. So this week, Tuesday, yun po yung na-identify nating sites. Nagsimula naman na din po tayo magbenta sa mga palengke po last week, Thursday, Friday, Saturday po at naging matagumpay naman po ito. So may 5 po tayong palengke. Ito po yung sa Camuning, sa Guadalupe, sa Pasay, sa Las Piñas at Malabon, yung mga public markets po nito. Sa Tuesday din po, tayo po ay magbubukas pa ng 5 pang markets kung saan po makikita nila yung ating kadiwa ng Pangulos kiosk na magbebenta po ng rice for all yung 40 pesos po na bigas. Ito po ay sa La Huerta, Parañaque, sa Murphy po sa Cubao, Quezon City, sa Paco Market at Trabajo Market sa Manila at Maypaho, Caloocan. Yun, sa Maypaho, malapit-lapit sa amin. Saan ba sa Maynila meron, Ase ka? Sa may trabaho daw. May trabaho. Trabaho. May Sampaloc area yun no? Sampalok. Yun. Opo. Sa Tondo po wala? Wala ba sa Pritil? Oo, Til. Tama. Tayo po ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan po sa atin. Yun Siyempre, naman pala. public markets muna Yes po po. ang ating Oo, tinitignan. tama. Po, kasi siyempre, ito Kasi po nga pala, ay sunod yung pinapag-usapan lang po natin dahil yun, wala naman po tayong pambayad pati sa papatayo po ng stalls. Ito po ay talagang humihingi lang tayo ng suporta kung saan po, kung gusto po ng retailer o kung nakikipag-ugnayan po kami sa mga market masters para meron po tayong maipwesto doon na kadiwa ng Pangulo Kiosk. Opo. Linawin lamang po natin, Asik, yung binabanggit ho ninyo kanina, sa LRT Line 2 po ilalagay. Yung, yung kiosk. sa may Recto po, Recto, tsaka sa Caloocan. Oo. Opo. So, hindi na po sa LRT Line 1 or ipagpapaliban lamang ho ba muna yung sa Line 1? Opo, kasi yun po muna yung sa pakikipag-ugnayan natin sa LRT management, sir, yun po muna ang i-identify nila para rin siguro magkaroon din tayo ng trial run, po, para makita natin kung paano yung magiging sitwasyon o yung kung ano po yung kung saan pwedeng ipwesto. Kasi ito nga po yung na-identify nila na pwede. And of course, yun nga yung storage. Yung po kasi nga concern din nila ay yung storage and of course yung security. Opo. So, yun po yung in-identify muna Actually, natin. But it's not, yun po yung goal is maparami pa Initial po. pa lang naman ho ito. Opo. Well, anyway. Malaki kasi yung space doon sa Line 2 lalo doon sa may Recto Station. Merong isang... Yun ang first station, di ba? First station. Connecting kasi yan sa LRT.
Doroteo Station. right. Yan ang connection. Line 1, from line Line 1 to line 2. Yun. So may malaking space doon. I think second yata. Ang haba second nga or rin ng third floor. nilalakad Ang laki dyan nun eh. eh. Diba? Ang Oo. laki nun. So Pwedeng maganda. maayos Okay dun, yung ano. venue. Mukhang marami-raming mukhang pipilahan yan talaga bukas dahil ang daming mga tao, mga pasahero dyan. Well, anyway, Asek, bago tayo magtungo dun sa tanong po ng aking partner, yung supply naman po, sa supply side, kumusta naman po? How kumbaga, paano ho natin ito Sapat ba? sapat ho ba? Adequate? Oo. Hanggang ilang buwan ho ba? Yung supply ho natin, gaano ho ba katagal ang supply ho niyan? Well, ang sabi po sa atin ng FTI, since sila po yung supplier natin itong 40 pesos na Rice for All program natin, marami po tayong stocks ngayon. Yun po ang directive sa atin Opo. ng ating secretary is talagang palawigin o paramihin po ito kasi marami po tayong stocks ngayon at sayang naman kung hindi natin kumbaga mapapakalat ito. Ang ano po naman natin, ang sources naman po natin ay local at imported. Meron po tayong kumbaga marami po silang supply. Yun po ang ginaranti sa atin. Mhm. Ayan. Asek, ilang sako kaya ang may record kaya kayo na naibenta natin last week dito sa mga Kinukompleto pa po namin sa December 7, ano? So, kasi nitong Saturday yun. Opo. Hindi pa po kompleto yung ating Yes, data. oo. Pero definitely po, based po dun sa ating average per day, Yes. ang bawat store po ay nakakabenta ng mga 30 to 60 bags. So that's around almost 1,000 kilos, ano? So, more than 1,000 kilos. So, may mga stations po, ay meron tayong mga markets na marami pong nabibenta, like Kamuning, lalo-lalo na po sa may Pasay. Opo. Mahigit 1,000 kilos po sila doon. We will come up po with the accurate data po. I-release po ng department yan once we have all the data na rin po. Pero definitely, malaki po yung contribution nito at marami rin pong nakikinabang at bumibili nitong 40. Correct, oo. Gusto ko rin sanang itanong kung ano ba yung pinakamaraming nabili. Kasi di ba, walang limited dito. Unli, di ba? Asek, di ba? Merong bumili, may reported po kung Opo. bumibili po sila isang sako, Oh, yun. may 2 sako. Opo, Yung po oo. ay, isang sako po naman po ay 25 kilos. Yan, So oo. at the same time, Lating kaban. Half kaban, oo. tingin namin, yung may mga nakakausap kami, Opo. sabi daw, merong mga nabili na kaya nilang bumili ng 25 at meron silang tagabuhat. Budget. Ayun, tagabuhat, correct. Lalo na po dito sa Oo. may Kamuning. Pero Opo. po yung mga kunwari sa Pasay, madami na po yung 10 kilos 10 na may kilos. bumibili. Oo, kasi medyo mabigat nga daw. Right. So, hindi nila masyadong dinadamihan din yung pagbili. Opo, at saka pwede ka namang bumili sa mga susunod na araw, Susunod di ba? na araw, oo, pwede. Lalo na kung doon ka Pwede ka naman dumadaan, bumalik. going to work, di ba? Pwedeng bumalik, oo. Ang schedule po natin ay Tuesdays to Saturdays, Saturdays, naman right? po. Opo. Ayan, so Tuesdays to Saturdays. May tanong pa ako, Asek, yan hubang oras sana dito sa yung 3 to 4, no? Ay, 3 to 7 ba? Tama? Opo, yun Pwede po ba i-extend pa. Extend ba or mas early? Kasi di ba merong mga nag-early out sa mga trabaho, yung gano'n na parang pag dumadaan, Sabay mas daw ba pwedeng sa rush makabili. hour yung pagbebenta? Yun nga po ang aming tinitignan ngayon dahil ito po ay first time, ano? Yeah. Kumbaga, Yes. hindi pa po naman natin nasusubukang magbenta ng ganitong Bukas pa oo. kamurang bigas sa mga train station. Yan, opo. Tinitignan kasi natin, of course, tinatanong tayo bakit daw maglalagay ang DA sa mga train stations. Ang sinasabi po natin ay nakikita kasi natin na marami po kasing tao to maximize Oo. na po yung Totoo naman. Actually, Lalo yung ngayong kung holiday sino season. po yung pwede mag-avail. So, ito naman po ay parang dinetermine namin yung oras kasi iniisip namin kung 8 to 5 din po yung magiging bentahan Oras, doon. Baka naman, kasi rush hour natin, understandably, mga 7 o'clock to 9. Yun. Yan. So, baka naman pagdating po ng tapatanghali at bukas to, wala naman pong nabili dahil nga yung oras po ng pasok ng mga Yes, ating oo mga naman. manggagawa, ano? Pwede rin, sa mga oo.
Oo. So tas alas 5, hindi pa po masyadong Masyado pang rush hour maaga yun. yun, Kasi, oo. kumbaga, Palabas pa lang ng office, Oo, yung 4 iba, to, karamihan. tinitignan natin 4 to 7 4 ng to rush hour. 7, So, oo. may Oo. 2 oras na baka yun nga, Opo. walang mabili na. Asek, opo. Opo. Sorry to interrupt na dun sa LRT Line 1, na silip nyo rin ba? Bakit kung pwedeng ilagay din sa Balintawak Station? Kasi sa Balintawak, tapat Palengke. Palengke, Balintawak Market na yun, di ba? Sa Line 1 ito kasi di ba sabi nyo mukhang pinagpaliban sa Line 1 kaya inilipat sa Line 2. Yung nga po, kasi in coordination, of course, Okay. with the management, yun po yung una nilang na-identify for us. Yun. Pero of course, it's going to be a continuous discussion Hopefully, with them. And hopefully. Hopefully po, kung meron ma-identify doon and makita natin na maganda ring point doon, talagang hihingin din po natin yung permiso. Siyempre, may permit po ito sa Yeah. Yes, mismong opo, management na oo. LRT dahil ito nga po ay bago lang na programa. So, kailangan po medyo Opo. prepared po tayo. Wala ho bang gas additional cost dito sa side po ng DA, Sec? Ngayon po wala po tayong dahil nga po ang partnership natin ay sa FTI, wala po tayong kumbaga inilalabas dito pa na budget para mapalawig natin itong Rice for All. Pero definitely tayo po kasi yung nakikipag-coordinate with Opo. agencies, with private stakeholders. So tayo po yung nagke-create or naghahanap po ng mga markets or areas where we can sell the rice for all. And definitely meron naman tong konting, of course, yung logistics and support Yun natin lang. nandiyan pa rin. Yan yung ating main and of course yung yung natin ng personal monitoring, yan po yung ating ikino-contribute dito sa programa na to. And napapasalamat naman kami dahil yung suporta ng ating mga lalo na yung ating mga markets and retailers nandyan na po. Asik, panghuling tanong ko on my part, may mga DA employees din ba? Or sinong pwedeng gumabay dun sa mga, although may partnership nga ho kayo sa mga private retailers, no? Meron hong mga empleyado kayo na pupunta dyan o mag-check po, ganon? Yes po, meron po kami monitoring team and meron po tayong may mga tao po tayo na bawat market po sila yung nagmo-monitor, sila po yung minsan po sila na yung nagbubuhat. Kasi yun yung Parang yun yung medyo mahirap. parang two-in-one ba ang kasi syempre trabaho? Opo. of course yun yung talagang ginagawa natin. Meron po tayong mga monitoring Good, team sa baba. Kasi meron din po kasi tayo yung sa bantay presyo di po ba? Ah, Meron yes, talaga tayo. Meron tayong mga Actually, tao opo, talaga sa mga tama. palengke. So, yun po Opo. yung aming ginagamit din ngayon. Sila po yung Sila na tumutulong rin. sa ating mga retailers na Correct. gumagabay po sa kanila. Tama. Sila na rin nag-iikot. Oo. Last na lang from my part na lang. Asek, how about naman yung itong kanina may binabanggit din dito sa report na basa ko na Nutri-Rice. Kasabay din ba itong Nutri-Rice? Isasabay ba dyan? Oo, Nutri-Rice. Base po sa pag-uusap din natin, discussions natin with sa ating mga partners and suppliers din po, and of course, sa directive din po na aming secretary. Next year na po namin ito launch, although sinasabi na namin na next year there will be varieties na ilalabas since yun nga po, gusto sana namin mas prepared kasi nga hindi po to yung maputing bigas Kumbaga, hindi po yung itong Nutri-Rice natin tinatawag, ito po yung single pass rice. So medyo brownish siya. Okay. Dahil nga single pass, dahil nga po pero mas nutritious siya in a way because yung glycemic index na mas mababa. So mas, long grain ba yan? long grain po siya. So, kumbaga, siya, yun nga po, ang difference lang niya with the white rice is single pass. Ibig sabihin po, pag ito'y kiniskis, minsanan lang muna. Kumbaga, hindi to, kaya puputi po kasi yung bigas dahil Di ba matakaw sa tubig? Ilan na tanong ko Asik, baka daw matakaw sa Matakaw tubig sa yan. tubig yan, Asik, yung bill naman namin sa tubig. Hindi po. Okay. Para lang din po siyang Normal. white rice. Oo, yung normal po siya. Dalawang Malambot hugasan, din. ganun. Yun nga lang pong kulay. Yung
Okay. Yun ang medyo ano sa kanya. Siyempre, alam niyo naman po, ang mga Pilipino, pag kumakain talaga ng bigas, nahanap po talaga yung maputi. Siyempre. Una-una, di ba? Tapos yung mabango. Actually, ako yung ayoko na masyado maputi. malambot, mga ganun. So, yun po yung ginagawa natin ngayon. Siyempre, magkakaroon po tayo ng campaign para dyan, ano? Opo. So, pagka inintroduce sana natin, of course, we're trying it out now. We're testing it for ourselves. We have to really, kumbaga, kailangan maniwala kami na maganda tong produkto na to bago namin siya Ilabas. sa merkado. Oo, Siyempre, tama. kami po ang mag-a-attest o kami Alright, po opo. magsasabi na Basta ako maganda po rice ito. talaga, okay na ako. Aabangan namin yan, ha? Asek? Aabangan namin rice yan, is ha? life sa akin eh. Basta malinis lang yung, di ba? Oo. Yung walang mga bato-bato, malinis, Walang walang mga naman isa bukbok. sa akin. Yeah. Ayun, bukbok. Tama. Inaabangan niya ng mga taga-media, mga media betis. Yung bigas na yan. Well, anyway, Asek, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa ating mga kababayan, lalo ho bukas, sa mga nagtatanong at mga magtatanong, Asek. Sige po. Yung ating pong pag-launch ng ating P4, yung ating Rice for All sa ating mga train station, siguro within the day din po, masasabi namin kung talagang ito pong dalawang station sa LRT 2 and of course MRT sa may North Avenue and sa Cubao and Recto Station. Yun po yung mga tinatarget natin airs na magbubukas-bukas sa LRT and MRT. Alright. Sa iba naman pong mga we have a total of 10 markets now that are selling yung ating Rice for All with the price of 40 pesos per kilo. So ito pong 10 na to ay nasa Laruet, Parañaque, Murphy Cubao, Paco Market, Trabajo Market, Maypaho, Caloocan, Camuning, Guadalupe, Pasay, Las Piñas, Malabon. Yan po yung ating mga markets na pagke-carry po ng Rice for All. So nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. And of course, the DA, ang Department of Agriculture po ay tuloy-tuloy po ang efforts in partnership with other government agencies. And of course, under the direction of our President, Alright. BBM. So ito po ay ino-offer natin para po talagang maging abot kaya at bumaba po ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin, especially po ang ating bigas. Yun. Sige, Thank you, marami Asek. po ang mag-aabang niya, Asek. Marami pong salamat at magandang umaga Good po sa inyo. Good luck morning. po sa inyo. Magandang umaga. Salamat po. Salamat. Yan. Si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara ng Department of Agriculture, Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division.